Okay, mga kamatis, mga kaibigan, panoorin na natin 'to. Gusto ako mag-react ng TikTok dito, wala namang problema, kumpleto daw. O dito sa YouTube kasi pwede, oh. Video mo, nakakaengganyo na Okay, 3 things na kailangan mo para maging successful na content ano creator. Number 'yon? 1, seriosity. Hindi ka ba Curiosity. Okay lang sana kung merong konting mispronunciation, eh, okey lang 'yun, eh. Kaso talaga ito, mali talaga yung ano, mali talaga yung pagkakasabi, and sabi nila, baka sinasadya niya. Pero yun nga, kung sinasadya niya yan, ganito na lang. Dapat yung mga nagko-coaching dito sa TikTok, especially yung mga ifi, yan sila Franklin Miano, ito. Kasi may coaching 'to, 'pag tinignan niyo sa Telegram niya, 20 minutes call, 4 minutes, ₱487 yung sinisingil niya for 20 minutes, okay. So kung meron silang gano'n, ba't hindi na lang sila mag-exam lahat? Yung tinatawag na kunyari nagtuturo ka ng business, may business proficiency exam para malaman ng tao kung alam mo yung fundamentals, okay. And number two, meron ding mga, sa kanila mga motivational speaker sila, bakit hindi sila mag-language proficiency? Kasi nag-i-English sila, eh. I mean ako, hindi ako pwede maging English instructor kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako proficient sa English. Okay, I do not have the credentials. Siguro conversational English pwede. Pero yung magturo ka na magpapabayad ka, hindi. Ano ba, tapos meron pang basta siguro next time yung Telegram naman yung iimbestigahan natin. Pero ang sinasabi ko lang kasi, sobrang laganap na kasi yung mga ganitong klaseng tao sa TikTok, eh. Yung parang, ah, alam mo yan, malamang either nagre-rage bait yan or talagang hindi niya alam, eh. I'm leaning towards sa hindi niya alam. Kasi nga, napanood ko naman yung ibang content niya. Yung iba kasi talagang hindi niya sinasadya. Talagang lumalabas. Kunyari yung may nag-complain, may nag-comply, okay? Nabasag yung bote. Yun, napaka-smooth nung transition ng word na yun, eh. Hindi niya in-emphasize, sinabi niya lang. So, alam mong nagkamali talaga. Meron din yung disadvantage. Yung mga yun, kita niyo yung, ano yun, nasa flow of thought niya yun, eh. So, ibig sabihin, yung mga words na ganun, hindi niya sinasadya yun. Talagang yun yung tingin niyang tamang word for that sentence. 'Di ba? So, I'm just saying this in a perspective na someone who's, nung araw kasi nagche-check ako ng papers, eh. Alam mo talaga yung mga hindi nila alam, to honest mistake. Meron ganun level of mistakes. Meron talaga. Ito talaga hindi niya alam yung ibang words. So siguro dito, masasabi ko na yung iba siguro medyo sinasadya niya, pero yung iba talaga hindi. Okay? Yeah. I mean, big word yung curiosity actually. Medyo grade 5 level yon. Sabi nga mag-exam na lang para makita natin yung proficiency niya sa exam. Sabi, hindi naman ako nag-school. Hindi yon pare. Kasi nga nagpapabayad ka sa coaching mo. So ako as quote unquote yung as mga potential market mo, kailangan malaman kung anong level yung, kung nasa ang level ka pagdating dito sa mga ganitong klase. 'Di ba? Hindi rin paninira 'yon. It's just an objective way of looking at life. Itong mga bata na 'to, ang tatanga minsan, eh. Tuloy. nagtataka kung bakit ko sinasabi na high school dropout ako, isa akong 18 years old, nagbe-business, doon pa lang sa pagsabi ko ng ganun, interesado ka na sa Hindi, actually do'n ako sa idea na nagpapabayad ka. Do'n ako interesado. Bakit ka nagpapabayad? Bakit? Ano ba? Meron ka bang something na wala sa isang guro na nakapagtapos at literal na inaral niya yung ginagawa niya? Ay naku, tuloy natin. ay, napakalaking bagay ng seryousity. Seryo nakakatawa, miski sadya hindi, 'di ba? Kasi kung 30 million video ang na-upload sa TikTok lang yan, every single day. Ngayon, sa lahat ng video na yun, kung hindi ka leveran sa lahat, kung hindi Ngayon, 'di ba? Hindi kasi puwede rin kasing meron siyang ano, may condition kasi called, miski ako nalilito na dyslexia, okay, na kung saan na pagpapalit-palit mo yung words. It's a type of learning disability na a person could have. I don't know kung meron siya nun. And the only way that we can test that is, number one, kailangan ma-diagnose siya nun. Number two is yung pinakasimple is the is a simple language proficiency exam.
Okay, that's it. Kailangan check siya kung proficient ba siya dun sa language, kung hanggang saan yung alam niya, kung hanggang elementary lang ba, kung hanggang grade 3 lang ba, kung hanggang first grade lang ba. Kasi kung isipin mo ha, would you pay someone 487 pesos, 500 pesos for a 20-minute call, tapos yung kausap mo, grade 1 level lang yung language niya? Don't you feel cheated kapag ka ganon? That's why we're asking for this. And this also applies to the other coaches kasi nakita niyo naman sa thumbnail, 'di ba? Paano yung iba? Exactly the same. Si kunyari sila Carl, yan, si Carl, yan isa pa yan na sinabi niya na okay lang magbarok-barok na English. Okay, sige, pero what is the level of your proficiency? Patingin ako. Kasi kung magbabayad ako sa ng 6,000, 7,000 para sa coaching mo, let me know kung ano yung nakukuha ko. Asan yung level mo when it comes to language? Kasi kung grade 6 ka lang, tapos ako, nasa college level na yung language ko, unfair sa akin yun. Ako dapat ang magturo sa'yo kapag gano'n. Kuha nyo kung bakit nag-i-exam tayo. Kuha nyo kung bakit meron tayong accreditation sa mga government bodies natin. Halimbawa ako, not to brag pero totoo naman kasi, may lisensya ako magturo. Ibig sabihin, sabi ng gobyerno sa akin, yan si Nico David, pwede yan magturo sa inyo. Gets mo? Proficiency, inaalaw ako legally. Gets? Or at least meron akong backing sa gobyerno ko kasi PRC is standardized eh. Galing sa gobyerno yan eh. Government regulated yan eh. Na pwede. Nico David pwede. O, 'di ba? Pero hindi etong ganito, informal pa rin 'to. I am still encouraging everyone na if you wanna learn, kung gusto niyo ng higher level of learning, balik kayo sa school. Gets? Anyway, tuloy Hindi natin. ka unique sa lahat. Hindi ka nila pagkakainteresan. Number 2, hook. Maraming nagsasabi na importante yung hook, pero hindi nila pinapaliwanag kung paano mo gagamitin yung hook. Dalawang bagay kasi Yan, akong tingnan pinapasihan dyan. Unang-una sa video. Kailangan yung unang 1 seconds ng video mo, nakakainganyo na tignan. Pangalawa, Yung sa kanya kasi nakakainis eh. I mean, rage bait siguro yun. But still man, it goes to show you na education and language in TikTok is not important. What is important is your attention, which is sad. Kasi kung yun pala yung ano natin, kaya alam mo yun, kaya ayoko kasing mabobo yung generation natin. Like, ngayon kasi, there is a study that I was reading nung isang gabi, yung about yung dun sa mga iPad kids, yung mga lumalaking iPad kids. Kasi ngayon, one thing na important kasi when a child is growing is yung play. Learning through play, di ba? I forgot which specific educational theory yon or framework yon. I think it's more of a concept than a theory. Pero all I'm saying is that play is important for the growth of a child. Pero pagka hininder mo siya, yung growth niya, at pinalitan mo ng iPad, naiiba yung trajectory ng development niya. This is what the study was saying. So can you just imagine if your child is on TikTok and then he watches this kind of people na kung ano-anong kashitan yung sinasabi, literal na shit yung sinasabi, na walang value, and you don't even know if this guy is supposed to teach language, 'di ba? Or supposed to teach anything for that matter. Gets mo? Pwede ka naman magbote ng pastil eh. Go, magbote ka ng pastil, magluto ka ng pastil, go. Parang si Yuan Fixed. 'Di ba? Si Yuan Fixed, ano lang, nagluluto siya ng pastil, nagbebenta siya ng pastil, then that's it. And nag-aaral siya. Actually, nakausap ko na siya nung isang araw. Sabi niya sa akin, nape-pressure daw siya. Sabi ko, wag, don't be pressure. Suportado ka naming lahat. Kasi maganda yung ginagawa mo. You should be the role model of kids right now. Hindi ito. Kasi some people are still defending this. Day hassle naman yan eh. Huwag mong ilahin pababa. That's not the point. The point here is that may platform tong mga to. And they could, yung behavior nila could be copied. I'm preventing that kasi I know how behavior works. Behavior doesn't really need active change para makopya mo. Di ba? Ano lang, kahit nanonood ka lang, puting nila like to eh. Ganun pala magpa-like. Kailangan magtanga-tangahan ako sa internet. That is the sad reality of our times right now. So that's why we're combating it.
Okay, tuloy. Ba, yung sasabihin mo doon. Example, today is day 40, yung mga sinasabi ko. At 40, 40 tas 14 yung nakasulat. Sige na nga, oh. day in life, as a, yeah, ganun yung hook. Ganun pala, kunyari, ano, a day in life. Ganun yung example ng hook. Alam mo, ang gawin mo, itama mo yung hook mo. Kasi mintis eh. Nagbo-boxing ka pero hindi tumatama yung hook mo. Literal. Wordplay. Tuloy. Wala ka pa sa Telegram group ko, mag-join ka na. Ayan na yung Telegram group niya, which we will talk about in the future. And dito talaga ako na offend ng sobra. Kasi why would I pay you almost a day's work for shitty content? Literal that I got offended dito. Kasi I know yung salary grade ng mga starting na teacher, which is, slightly above minimum. It's very offensive para sa kanila na this guy is actually charging more to them per hour, 'di ba? Kadiri talaga. Okay. Completely free, wala kang babayaran. O free. Actually, free na sumali diyan. Kaso pag tinignan mo yung yung kanyang messenger dito kasi may mga emojis diyan. Yung emojis niya puro middle finger. At saka puro haha. Nag-share ako ng mga knowledge about content creation. Knowledge! Yun din. Actually, pwede natin i-test yan kung gaano kalalim yung knowledge mo sa marketing sa YouTube, sa Facebook, sa ganyan. Kasi kung tamang salita-salita ka lang, sayang yung 487 ko. Diyos mio. Oh. Doon. Pangatlo, high energy. Kailangan high energy ka magsalita. Kailangan high energy ka sa voice over. Kailangan high energy ka. Okay, enthusiastic ba yung word na sinasabi mo? High energy, pwede itong gawing thumbnail. Paano mga kamads, mga kaibigan? Wala namang kwenta yung 3 points niya eh. Siguro, I'm just very, very frustrated kasi that these people are actually, ganun naman talaga eh. Yung sinusupersede talaga ng freedom of speech and expression natin, yung knowledge. So, minsan yung mga tama na tatabunan ng mga ganitong klaseng content. It is time that we unearth what is correct here in our country. Help me do this, mga kamads, mga kaibigan. Maraming salamat po lagi sa panonood and hindi pa tayo tapos dito. Okay, yun lang. Gege mga lods.